Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titinan natin ang energies na parating sa inyo ngayong solar eclipse in Aries na mangyayari ngayong April 8 to 9, 2024. So, depende na yan sa kung saang bansa kayo nakatira. Pero dito sa Pilipinas, yan ay sa April 9 at 2:20 a.m. So, sa madaling araw yan mangyayari. Ano nga ba itong solar eclipse? So, this is when the moon, yung buwan, ay pumapagitna sa araw at sa earth. So, technically, si moon, yung buwan, ay binablock niya yung liwanag na nanggagaling sa araw, papunta sa mundo. So, kaya sa ibang parte ng mundo, magiging madilim kahit na daytime. Okay? So, I think that's going to be in the Northern America, no? Dun sa North America area. But for the Philippines, hindi naman siya, kasi madaling araw din. Technically, madilim rin talaga yon. So, in spiritual sense naman, ang solar eclipse is about major changes, no? Especially sa collective. Ang solar eclipse kasi is new moon, and new moon is about new beginnings. So, ito yung time na merong mga unexpected, unpredictable events or exciting events na mangyayari that will lead to a new beginning. Okay? So, for example, separation ng relationship. So, it will lead to a new beginning, a new chapter in your life. Pwedeng pagre-resign sa trabaho. It will lead you to a new beginning for your career, no? Things like that. So, itong reading na to, mas makaka-resonate ang mga Cancer rising. Okay? Mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign. Kung hindi nyo pa alam kung ano ang inyong rising sign, meron tayong link sa description, paano malaman yung rising sign ninyo. And then, pag alam nyo na yung rising sign, balikan nyo yung reading kung saan anong sign yon, kasi lahat naman na naka-upload, okay? So, pwede rin namang mag-resonate to sa inyong sun sign at moon sign, but mas accurate siya sa inyong rising sign, okay? So, for Cancer rising, itong solar eclipse ay magaganap sa inyong 10th house of career. This is your responsibilities, achievement, and also your purpose, your life's purpose. So, medyo major event sa mga Cancer rising. Dahil maaring iba sa inyo, meron kayong i-let go ng mga trabaho, business, career that you feel na no longer serving your highest good. Yung iba, kung meron kayong mga disappointment sa trabaho, sa career, sa business ninyo, you are going towards healing. So, parang nandun na yung time na nare-reassess mo na, okay, may pagkakamali ako doon, may pagkukulang ako doon, kaya hindi nag-work yung business, career, trabaho na yan. So, you are understanding your situation. That's why ngayon, ito yung time na binibigyan ka ng pagkakataon na magsimula muli. North Node is also here, so you are being led to your destiny. This is a long-term pursuit yan ng iyong destiny. So, alam nyo, Cancer, itong Cancer rising, okay, yung mga mangyayaring pagbabago sa career mo, sa trabaho mo, sa business mo, lagi mong iisipin, it is meant to happen because inililid ka sa iyong life's purpose. Okay? Yung iba, minsan may realize nyo, bakit ako nandito sa trabaho na to? Hindi ko naman to gusto. Pero, marirealize mo na lang, looking back, kaya ka pala nandun sa trabaho na yun kasi pine-prepare ka sa mga susunod mong career path. Okay? Na marirealize mo, kaya pala napunta ako dun sa work na yun kasi kailangan ko yung skill na yun para dito sa bago kong trabaho na to. Okay? So, Venus is also there. Venus is the planet of love, the planet of money. So, I think ngayon, gusto mo ng career, trabaho, or business talagang quality, na kung saan yung iyong effort ay marireward.
So, kung yung mga ano dyan, nagtitiis sa trabaho, career, business nyo na parang hindi na talaga siya fulfilling sa inyo, maaring merong mangyayari, no? Na magti-trigger sa inyo na sabihin nyo na, oops, ayaw ko na, tama na, sobra na, palitan na. So, that will lead to a new beginning. And you will heal from that moving forward. Yung iba, pwedeng magkakaroon ng issue with your boss, or biglang may trigger sa'yo na biglang magre-resign ka or aalis ka na dyan. And dahil doon, magkakaroon ka ng opportunity to think about other ways to earn money. Hindi lang dyan sa business na yan, hindi lang dyan sa career na yan. Okay? So, with Mercury here, in retrograde, buong April yan halos, kasi hanggang April 25 yan. Be careful rin sa mga bibitawan mong salita, sa mga commitment na ibibigay mo sa trabaho, sa business, sa career. You have to make sure na paninindigan mo. Kasi kung hindi ka sigurado, wag mong bitawan. Wag mong i-commit. Okay? Kasi pwedeng backfire sa'yo. Let's say may pinirmahang kontrata ka na sa trabaho, sa business. Hindi ka naman sigurado pero pinasok mo pa rin. Tapos nagbago yung isip mo after ng Mercury retrograde. So it's either mas stuck ka sa ganong kontrata or bayaran mo yung danyos kung gusto mong umalis sa kontrata. Alam niyo yun? So that's why you have to be very careful. Let's see what else for Cancer. Kuha tayo ng mga cards for you. You have the Ace of Wands, needing an outlet. Oy. Ace of Wands, it's a new beginning. New action. New passionate experience sa inyong career. So, yung iba sa inyo may travel opportunities. Yung iba, no, I'm seeing someone na magre-resign, tapos magta-travel siya, and doon sa pagta-travel niya, marirealize niya talaga yung kanyang destiny. Na parang, ay, gusto ko palang maging, anong tawag doon? Tour guide, ganun. Or, ay, gusto ko palang maging digital nomad, na tipong kahit saan ka makarating, pwede ka magtrabaho. Mga ganun. You have the Strength card, Invisible Force. So, this is your courage. I feel like mas magiging malakas ang loob mo na mag-explore. You have the 9 of Coins. Oy, magiging rewarded ang iyong trabaho, ang iyong efforts. I feel like itong solar eclipse na to na mangyayari sa inyo, sa career nyo, big major career change. Okay? Yung iba, ito yung tipong 10 years na kayo sa trabaho, career, business ninyo, and all of a sudden, boom, ayoko na. Ganon. And then you will explore new path. Ace of Swords. Realization. Ito yung katotohanan. You will be more aware of your situation. Na kung dati nasa safe mode ka lang lagi na okay, importante, papasok ko sa trabaho, kinsenas katapusan, may sweldo ako, tapos magbabayad ng bills, and so on and so on. Repeat lang ng repeat. Pero for some of you, you are looking for excitement sa inyong career. Okay. May Suwilu. Ayan. Suwilu is about energy, illumination. So, clarity in what you really want in your life. Ano yung legacy na gusto mong iwanan dito sa mundo? Ano yung legacy na gusto mong ipamana sa mga anak mo, sa mga susunod na henerasyon? So, I see you becoming more anong tawag doon? Explorative. May ganun bang word? Yung tipong mahilig mag-explore. So, you also have Wunyo. Wunyo is happiness, joy, and bliss. So, parang ifa-follow mo kung saan ka magiging masaya. Kung saan ka mas magiging fulfilled. Alam mo yon, kasi pwede naman na hindi mo naman kailangan maging sobrang yaman para maging fulfilled sa buhay. Kasi hindi naman totoo yun eh. Marami sa mga super yaman na hindi talaga sila totally masaya.
Okay, so for you, you just want to be successful in your own right, in your own definition. Okay, you also have this is Inghuas. So this is the earth energy. This is sexuality, inner growth. So I think you are exploring yourself in a deeper level. So mas ano ka ngayon, experimental in terms of your career, in terms of your business, in terms of where you want to go to, no? Kung anong direction yung gusto mong tahakin na pwede mong maiwan dito sa mundo, and something that you will be very proud of. Okay? So that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye.